ng Deeply Hurt card. Ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino yung gustong bumalik sa inyong buhay. I kinda like feel na kung sino man ito siya ay mang-aagaw at na-feel ko rin betrayal. I don't know why but I sense betrayal of public trust, which is very interesting. I feel na mga agaw siya ng kasintahan. At na-feel ko rin bully din siya. Pero na-feel ko na wala kang kinalaman sa kanya. Meaning, siguro, nakakilala mo lang siya pero hindi ibig sabihin close ka sa kanya, naging friends kayo or naging partner mo to. Feeling ko kakilala mo lang. Okay? Hanggang doon lang. Pero feels ko guys, hindi mo to gusto. I-clarify natin yung cards to be honest. Feeling ko hindi maganda yung kanyang vibe. Kasi na-feel ko agad yung energy na nagbe-betray or ahas siya. Parang inaagaw niya yung jowa ng iba. Siguro nang mamasid itong taong ito. Parang natutuwa siya kapag may nasasaktan. Kasi nakapansin ko rin dito. Deeply hurt. Diyan sa natutuwa kapag may nasasaktan na damdamin. Kaya gusto niya siguro lagi yung kakoneksyon niya. May jowa. May asawa. Parang feeling ko wala siya magawa sa buhay kundi magtaksil, magsinungaling, and so on. Or manira ng pamilya. So, may nakita akong bag na biglang dumating. Nagbabag siguro. Ganyan yung gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Alright? So, we have this one. So, maybe ito yung iyong energy. So, kung sino man ang gustong bumalik sa iyong buhay, ito yung tao na wala ka naman pakialam sa kanya. Kasi first of all, with the confident being here, siguro focus ka lang talaga sa work. At hindi mo pinapansin yung iba. Okay? Siguro itong tao na to, nagtatry siya magpapansin sa'yo. And I don't really see na meron siya magandang intention. Kasi baka inisip ng tao na to mapera ka. At may balak siyang gawin na nakawin kung ano man ang meron ka. Okay? I feel na it's more likely na agawin ka sa iba. Kasi maybe may karelasyon ka na. Bumabalik na naman yung bag. Okay, really forgive. Talaga nagbabag yung bag. Okay? So, nalungkot ako dito guys. Kasi yun nga. Bala kanyang agawin sa iba. So, kasi nakita niya na you are definitely someone na meron kang career at meron ka rin partner. Balance ka sa iyong buhay as you can see. So, definitely ito lang yung tao na gusto manggulo ng iyong buhay. Pero, to be honest with you, mabait ka. Talaga loyal ka sa iyong tao if ever you are definitely connected already with a person. Okay? And I kinda like feel na masaya yung energy with regards to you and your person. Honestly speaking, I feel na yung tao mo rin ay loyal sa'yo. At I feel na pareho kayong focus sa work with regards to your person too. At nabanggit ko kanina na kung sino man ang gustong bumalik sa iyong buhay, ito yung tao na gusto niyang sirain yung iyong connection at magkaroon ng drama ang iyong buhay. So, kung sino man ang gustong bumalik, gusto niyang akitin ka. As you can see. I'm not sure kung maaakit kayo guys. So, sana maging loyal ka with your person. Okay, so with the justice, so far ito yung iyong energy. So, huwag mo na ipagpalit yung iyong partner. Kasi so far, with the justice being here, ibig sabihin talaga na, balance kayong dalawa. Parang swak na swak kayo. Okay? Nagtutulungan kayo, may savings kayo, tutulungan niyo yung isa't isa, tsaka nandun talaga yung love with regards sa'yo at tsaka sa partner mo sa ngayon.
So, anyway, itong taon na to, I feel na appear siya sa'yo while you are working at itatry ka niyang i-brainwash para iwanan mo na yung iyong jowa or yung iyong partner. At the rejoice being here, so I feel na parang gugoyoin ka niya. Parang sasabihin niya sa'yo na maging mas masaya ka kaysa sa iyong kaysa sa partner, okay? Parang palalabasin niya na mas maganda yung maging connection mo sa kanya kaysa sa dun sa partner mo sa ngayon. So far hirap akong magsalita nung ino-hold ko yung card na to kasi na-feel ko na parang ini-stop ng Panginoon yung parang approach ng taong ito. Parang pinipilit niya na mag-slip tongue kung sino man itong masamang tao na yan. So, we have this card, deeply hurt. So, basically, ito yung gusto niya mangyari na may sakitan na mangyari sa relasyon. Gusto niya may masaktan. I'm not sure kung ba't ganito yung kanyang pag-uugali. Okay, so iwasan nyo na lang yung taong ganyan na walang magawa sa buhay kundi nagpe-break ng connections. So, anyway, let's see what else do we have here. I kinda like see talaga na parang wala siya magawa sa kanyang buhay, kaya niya to ginagawa. I kinda like sense really na kakilala mo itong taong ito. At hindi talaga siya mabuting tao. Guys, take note. So, we have the 5, meaning change. So, ito yung gusto niya mangyari na magkaroon ng changes sa iyong buhay. Kasi nakita ko sa energy ng buhay mo dito, na maganda yung buhay mo, masaya ka with regards sa relasyon, at ganun din sa iyong career. Okay, gusto niya mawala yon with the oops being there. So, you have to fail in either way. So, mag-ingat kayo guys kasi may potential na mag-fail yung binabalak niya at may potential din guys na mag-push forward yung binabalak niya. So, mag-ingat kayo. So, we have the alone in either way. So, yung gusto niya mangyari guys is gawin niyang alone yung partner mo. At nakikita ko rin dito na kung sakali man maagaw ka na niya, iiwan ka rin niya. Kasi gusto nga niya may umiiyak. As you can see. Which is sad, diba? So, yun nga. Ito yung tao talaga na dapat maging cautious ka. Kasi yung gusto lang niya mangyari dito is yung downfall ng ibang tao. Gusto niya manakit ng damdamin. May mali talaga sa isip ng taong ito guys. So, hide this in reverse. Ibig sabihin lang na magpapakita siya sa'yo or magpapapansin yan sa'yo bigla. So, we have the light being here. So, I feel na talagang you're someone na maybe you are one of those people that works for God. Honestly speaking. At itong taon na to, at nakita nyo naman at napansin nyo rin sa kanyang pag-uugali, hindi siya yung tipong tao na he or she work for the good. This person obviously work for the evil. Kaya ganun yung kanyang pag-iisip na gusto niya manira ng connection, na may connection. So, tingnan natin kung ano pa. I don't know why, but I sense babaeng ahas or maybe ahas yung kanyang vibe kung hindi man siya babae, lalaking ahas. Okay. I feel that you need to learn your lesson. So, siguro meron din ganitong pangyari sa iyong buhay na dati siguro nag-fall ka, nag-fail ka, at ngayon, ikaw ay tinetest ng Panginoon kung sakali man mag-fail ka. So, sana guys, hindi kayo mag-fail sa test ng Panginoon. So, ito yung gusto niya mangyari, manira ng connection, magkaroon ng breakup. At nabanggit ko sa'yo kanina, gusto kanyang i-brainwash, sasabihin sa'yo na mas masaya ka sa kanyang feeling kaysa doon sa iyong partner.
So, yun yung gusto niyang gawin, i-brainwash ka. Na kasi nakita niya, guys, sa meron kang future sa work, future din sa iyong jowa. Maganda yung nangyayari ngayon sa iyong buhay, okay? So, isa sa dahilan kung bakit kanya inaay, kasi nakita kanya na ikaw ay isa sa mga tao na sinugo ng Panginoon. Maybe you are someone who's doing your mission work, kung ginagampanan mo na yan. At na-feel ko dito mag-ingat kayo, guys, okay? Kasi isa sa kanya binabala, kasi napansin ko may baby dito. So, baka binabalak niya na i-force yung iyong connection sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. So, mag-ingat kayo. So far sa ngayon, yung energy mo, buo na yung iyong loob. Hindi ka na nalilito. Kaya ito'y nakabaliktad. Meaning lang nun, buo na yung isip mo at puso mo na kung sino man ang partner mo sa ngayon, siya na. Hindi ka na maghahanap ng iba. So, with the judgment being in reverse, so I feel here na hindi ka mabilis din mauto kasi focus ka rin sa iyong partner. So, kung sino man itong tao na to, hindi talaga siya honest. And with the judgment in reverse, I feel here na parang siyang nanggogoyo. Sinasabi niya na hindi tama yung iniisip mo tungkol sa kanya and so on, or binabaliktad niya kung ano man ang iyong perspective, okay? So, definitely, this is someone na gusto niyang i-break yung connection. At saka, nabanggit ko sa'yo kanina na masamang tao itong taong ito. At aakitin ka niya with regards sa passion. So, mag-ingat kayo, guys. Okay? Huwag kayong basta maakit. So, that's it. with regards sa inyong reading, guys. So, sana magbigay ito sa inyo ng insight at ng babala na rin kasi nga hindi mabuti yung taong parating sa inyo. So, ingat, guys. Piling nyo pa rin sana yung iyong tao na nakakabuti sa iyo. So, that's it and God bless all of you.